panibago na namang atake ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. sa mga kritiko at democratic opposition sa ating bansa, no? Na unang inilabas ng ombudsman sa kanilang pahayag na subject na for preliminary investigation for case build-up si Senator Loren Legarda at pati ang kanyang anak na si Congressman Leandro Libeste at ang chairman o pinuno ng Partido PDP Laban na si dating Secretary Alcuzi ng Department of Energy. Ito po ay may kaugnayan sa di umano anomalya patungkol sa energy contract on solar or renewable energy project na nagkakahalaga ng 10 billion pesos. And according to the press release na isinagawa ng NBI, ng Ombudsman, mga kababayan, ang pagkakasangkot di umano ni Senator Loren Legarda at ng anak niyang si Congressman Leandro Libeste at nila Alcuzi ay nakipagsabwatan sila nung panahon daw ni Pangulong Duterte para ang gobyerno ay malulugi dito sa 10 billion pesos na sinasabi nilang energy contract for renewable energy source from solar energy. Alam naman natin kung ano po talaga ang intensyon, saan ito patutungo, anong direksyon, at bakit ito ginagawa. Una, hindi nga maimbestigahan at makausad ang totoong investigasyon at pagfa-file ng kaso sa mga nasasangkot, mga mastermind at mga tauhan nila sa sindikato ng 1.9 trillion pesos na flood control scam na pinangunahan nila Marcos Jr., nila Martin Romualdez, pati po ang anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos at marami pang mga kasabwat nila. Kaya para ito ay tabunan at mailihis po ang atensyon ng tao at nang sa ganon, magkaroon ng paralyzing effect and pangdidistorbo, tinarget na nila through the ombudsman na abusado at garapalan kung mang-abuso ng kapangyarihan itong si Boying Rimulya para ang mga democratic opposition at mga personalidad na nagpapatuloy na maging kritiko at nagsisiwalat laban sa gobyerno at katiwalian at mga abuso na nagaganap, pagnanakaw at pandarambong sa gobyerno ay lulumpuin nila at mapaparalisa. Yan ang unang purpose. Kaya naman po inuna talaga na may pakulong si Senator Jinggoy Estrada, sumunod na pinakulong si Senator Rodante Marcoleta, and then si former Congressman Mike Defensor. One thing is common on them. Tinututulan nila ang pagpapatigil sa Senate Blue Ribbon Committee investigation and consistently nagsasalita sila at naninindigan laban sa katiwalian at mga pandarambong na issue na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Number 2 ay ganun din po ang nangyari ngayon sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Hinaharas din po siya, hinahanapan siya ng butas at kung ano-anong aligasyon at anomalya dyan sa Taguig City. Ginamit pa ang kapatid niya na si dating Mayor Lino Cayetano na mayroon silang political intramurals within the family. At iyon nga malungkot dahil sa politikang maruming laro ni Marcos at na mga tauhan niya, mas lalo pang sumisidhi ang banggaan sa politika sa loob ng pamilya nila Senator Alan Peter Cayetano. Obvious naman, di ba, na ginagamit ito para takutin at the same time ay maparalisa ang advocacy ni Senator Alan Peter Cayetano at ma-isolate siya sa loob ng Senado at maximum maipapakulong din siya through frame-up cases. The way itong abusado at talagang nagwe-weaponize ng batas at mga institusyon ng gobyerno na ginagawa ni Marcos ay gagawin din nila. Ang ginawa nila kay Senator Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, kay Senator Jinggoy Estrada, at ngayon kay Senator Alan Peter Cayetano, and now
kahapon si Senator Loren Legarda and Congressman Leandro Libeste. Sinundan po itong atake ng ombudsman na maglulunsad ng panibagong maniobra for possibility of filing frame-up cases so that Loren Legarda and her son, Congressman Leandro Libeste, will be politically paralyzed. And so they can become now targeted for case build-up na pwede silang makukulong. Kapareho po ng pananakot at maniobra na ginagawa ni Ping Lacson at ng grupo nilalaban kay Senator Alan Peter Cayetano, kasabwat ng NBI at ang Ombudsman. Ayan. So, second point po natin. Maliban dito sa ginagawa sa Senado, tinarget din po hindi lamang si Congressman Leandro Libeste, kundi ang isa pang opposition figure na si Congressman o dating Congressman Jacinto Jing Paras na naging political advisor ni Pangulong Duterte at naging bahagi po ng malawak na pagkilos ng opposition movement sa Pilipinas at isa sa unang nagsiwalat patungkol sa mga anomalya at katiwalian ni Marcos at nila Romualdez. Ngayon, idinadawit po si Congressman Jing Paras o dating Congressman Jing Paras at pati si Congressman Leandro Libeste na di umano ayon kay Matibag dahil may entrapment operation sila na may nahuli silang allegedly ay nagbubugaw ng high-end escort o mga prostituted na kababaihan na itinuro ng naturang mga grupo, lalo na itong nagpakilalang si Lito de Guzman at ngayon ay hawak na ng NBI, na si dating Congressman Jing Paras at pati si Congressman Leandro Libeste ay nasasangkot sa aligasyon na ipiframe up nila si Executive Secretary Ralph Recto para magkaroon ng drugs and sex scandal. At ayon sa mga inilabas na mga media briefing ni Melvin Matibag na para bang guilty na si Congressman Paras at si Congressman Libeste, ay ginagamit niya ang media for trial by publicity or trial through publicity sa gimmick sa media. Sabi niya, inodyokan or ininduce ni Congressman Paras at nila Leandro Libeste na magsinungaling. Itong mga grupo ng nagpakilalang talent manager, yun pala ay known to be handler, allegedly na mga high-end escort services para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga politiko at iba pang mga matataas na personalidad na naging kliyente nila according to the reports being circulated right now mula po sa sources of information na nakakaabot kay Ka-Eric. At mukhang suki, di umano itong si Lito de Guzman, paborito sila. Ang grupo niya ng mga kababaihan, according to sources, ay si Ralph Recto, ang isa sa regular na kliyente nila. At ito ang dahilan kung bakit nang ma-entrap ito sila sa isang 5-star hotel, ang grupo ni Lito de Guzman, ay gumawa sila ng kwento. Gumawa ng affidavit, itinuturo nila na inodyokan at sila ay binayaran. According to their testimony doon sa affidavit nila, wala pa namang proven na katotohanan or makakatayo sa weight of the evidentiary rules. Subalit binabanggit nila ng grupo na ito na ang nag-udyok at nagbayad sa kanila ay sila Congressman Paras at Congressman Leandro Libeste para i-set up si Executive Secretary Ralph Recto at nang sa gayon ay maidudugtong ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun po ang teorya na pinapalutang ni Melvin Matibag sa kanilang sinasabi na investigasyon, pero panay na ang media briefing and media releases. As if ay may paglilitis na at may paghahatol laban sa grupo nila Congressman Libeste at Congressman
Jing Paras. Ngayon ang tanong of all the public officials, bakit si Ralph Recto? Di po ba? Dami namang mga cabinet officials. Bakit siya ang nasasangkot sa kontrobersya na ito? At bakit one-sided ang investigation ng NBI? Bakit ang mga itinuturo lang nitong grupo ng mga nagpakilalang mga talent manager, talent handler, at mga grupo nila na essentially, kung titingnan natin ang mga indicators, involved sila sa prostitution high-end services or tinatawag na private escort service. Yan po ang industry definition nila, no? Para hindi halata na nabubugaw o nagkakaroon ng human trafficking through the practice of prostitution. Bakit si Ralph Recto ang lumalabas na nasasangkot sa grupong ito at parang binabalikan siya at tinatarget ni Congressman Libeste with the support of former Congressman Jing Paras para ma-expose di umano ang sex and di umano Executive Secretary Ralph Recto. Pero ang tanong ng taong bayan, bakit si Ralph Recto? Kung hindi ito mayroong bahid ng mga katotohanan sa mga previous na pangyayari na kinasasangkutan nitong grupo ni Lito de Guzman. Pwede namang ibang mga cabinet secretary o baka may iba pa. Pero sabi nila dahil dugtong daw si Ralph Recto papunta kay Marcos Jr.